Usapan natin sa labas. Okay na usapan natin. Okay na usapan natin sa labas. Pilipinas, sobrang gulo na dahil sa isang bangag na Pangulo. Anak ka ng kagwang nyor, bakit ka pa ipinanganak sa mundong ito? Daming naghihirap sa kawalang hiyaan mo eh. Ginulo ang mga Pilipino. O ito, Vice President Inday Sara Duterte, legal team dumating na po sa Senado at naghain po ng sagot patungkol sa articles of impeachment ng mga buhaya. Anak ng kagwang mali-malita! Mali-malitang sagot ang dala ng grupo ni Vice President Inday Sara dyan sa impeachment court sa Senado. At ang kanilang sagot, dapat nang ipabasura ang impeachment na hawsyaw na laban sa kanya. Nagulantang po ngayong araw ang mundo eh. Senator Jinggoy Estrada inaresto na po dahil po sa kasong plunder dyan sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Pero bago po siya inaresto, nagkaroon po siya ng press con at binanatan ang minority at isiniwalat ang katarantaduhan ng mga hinayupak. Pero bilib po ako dito kay Senator Alan Peter Cayetano at Senador Marcolita, hindi po iniwan si Senator Jinggoy. Hanggat doon sa karami na dinala si Senator Jinggoy, hindi po siya iniwan ng grupo niya, hindi po iniwan ni Senador Marcolita at Senator Cayetano. Meron pang insidente pala bago po sumama si Senator Jinggoy sa CIDG kay Junvic, DILG nga, meron pang tensyon na nangyayari. Magandang gabi sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin ang kaganapan dyan sa Senado. Alam nyo ho, mabilis po na pangyayari dahil noong Friday ay magsasampa pa po ng motion for reconsideration itong grupo ni Senator Jinggoy na pigilan na ilabas po ang warrant laban sa kanya patungkol po sa plunder. Kasi yung graft in corruption nakapagpiyansa na po. Pero ngayong araw po naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy. Kaya naman agad nagtungo ang PNP-CIDG kasabang DILG na si Junvic Rimulya diyan sa Senado upang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada. Yan na po ang nangyayari pong kaganapan. Pero bago po siya sumuko ng kusa, itong maliwanag na term, sumuko ng kusa, ay nagkaroon muna siya ng press con at may pasabog po siya at binanatan po niya ang minority at may isiniwalat po siya patungkol po ngayon sa nangyayari sa kanya na halos oras-oras umano siya ay hinihikayat na lumipat ka na sa minority para hindi ka makasuhan, para hindi ka labasan ng warrant of arrest. Pakinggan po natin sabay-sabay itong kahanga-hanga na si Senator Jinggoy Estrada na meron naman sanang remedyo at paraan para siya ay hindi maaresto at ipakulong ng bangag na gobyerno, pero hindi niya po ipinagkanulo ang kanyang kasamahan diyan sa minority. At nanindigan po siya na hindi po sasama sa Team Malita. Kaya ang resulta, ayan, tinuluyan po Senator Jinggoy Estrada. Pakinggan po natin ang kanyang press con, mini press con, bago po natin komentahan ang todo. Narito. I'm already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ng mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot,
political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Okay, maliwanag po na voluntaryo po si Senator Jinggoy Estrada na sumama sa CIDG sa DILG daan kay John Vic Remulla na giniwang utosan ng gobyernong Bangag. Ombudsman ang nag-utos, ang gumawa, Remulla ang nag-utos, ang nag-execute, Remulla din, anak ng kamuti, no? Wala na tong Pilipinas na to, nabalutan na tayo ng sindikato. Ang nakakahanga lang dito kay Senator Jinggoy Estrada dahil tinabla niya yung minority. At sinabi niya ay hinikayat siya na lilipat sa minority para mawala yung kaso niya. So legit na po ito.
So, gusto ko sana pangalanan, pero sabi ni Senator Jinggoy Estrada, kung sino-sino ang mga animal na ito, ay papangalanan niya. Abangan ang susunod na mga kabanata. Sino kaya? No, sa tingin po ninyo. Malamang wala nang iba si Tuta Soto at si Pang Pinky. O baka naman si Bangag. No. Sana doon sa mga majority, no, lalo na po kay Loren Ligarda, lalo na po kay Joel Villanueva, sana wag niyo pong sayangin itong sakripisyo ni Senator Jinggoy Estrada. Sana po ay panindigan po ninyo yung tinatawag na Brief 13 na kapag may umalis sa inyo, ay mas masahol pa sa hudas pag may magtraidor. Kasi sakripisyo na ni Bato, di ba? Nagsakripisyo si Bato, nagsakripisyo si Senator Jinggoy. Ang purpose nito para sa independence ng Senado. Kasi alam po natin, ito ay gustong kontrolin ng gobyernong Marcos itong Senate. Kaso nga lang, first time nga in the history, sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, na yung Senado ay hindi po uto-uto. Ito ay independent sa gobyerno. Kasi alam naman natin, si Bongbong Marcos gusto niya kontrol para hindi magkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kasi lahat sila dito sasablay, lahat sila dito babagsak. Ako kay Jinggoy, nung una sabi ko, si Jinggoy naman talaga naman di pa talaga nadala eh. Nung una, parang naniniwala ako kay Jinggoy na may kinalaman talaga sa flood control. Pero ngayon, sa nangyayari o sa kanya, mukhang malabo na po, ito na po ay sarswila labang kay Jinggoy Estrada. Dahil bakit ngayon lang nagkaganito kung saka naagaw ang liderato ng Senado ng Team Cayetano ngayon, na alam naman natin, Team Duterte yan, saka naman nagsilabasan ang mga kaso ng mga yan. Lahat sila uubusin sa kaso eh. Kaya ako ngayon, hindi na ako naniniwala dito sa pautot ng Ombudsman, Boyeng Remulla at saka ni Bangag. Panggigipit na po ito. Pamumulitika na po ito. Kasi executive at saka legislative ay co-equal branch po yan eh. Hindi ho po pwedeng makikialam ang isa't isa dyan. Dapat merong independence talaga. Hindi ho po pwede. Sa nakikita po natin masyado nang nakikialam ang executive branch dito sa legislative branch, kaya nagkakaroon ng kaguluhan eh. Ginulo ni Bongbong Marcos ang Senado dahil hindi niya napasunod itong 13 na kumala sa grupo ni Tuta Soto. Yan po ang totoo dyan. Kasi takot magkaroon ng flood control eh. Kasi ang gusto kasi ng grupo ni Cayetano, independence. Huwag po tayong sunod-sunuran sa executive, sa presidente, kasi co-equal branch tayo eh. Hindi po pwedeng magiging uto-uto tayo. Kaya ako'y napahanga ni Senator Alan Peter Cayetano. Totoo pong leader si Cayetano dahil sinamahan niya po si Jinggoy. At sa kahuli-hulihan bago po inaresto, bago po sumama si Jinggoy kay Remulla, ay nagkaroon pa ng komosyon sa pagitan ni John Beck at ni Cayetano. Kasi ang sabi ni Cayetano, huwag mong arestuhin dito, huwag dito sa Senado. Maglakad tayo palabas ng Senado, doon mo pusasan. Kasi gusto nilang pusasan sa loob ng loob ng Senado. Ayaw nga ho ni Cayetano. Panoorin po natin ang mga kaganapang iyan. Nakakahanga si Alan Cayetano dito. Usapan natin sa labas. Okay na usapan natin. Okay na usapan natin sa labas. Hindi sa loob ng Senado. We will walk. We will go out. You cannot. No. Even during Cory's time, hindi ginawa to. Even during Cory's time, Salonga did not allow. We are ready. We're going to walk him out. You can arrest him right outside the gate. He is respect the institution. This is not about Jinggoy. We're going out. No, don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion.
Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Let's walk. Let's walk. You're arresting here. Sir. You sir. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the last person. Not for me. No, I did not do that. That's not for me. That's for the Senate, sir. Just for the Senate. For the country. Allow us. Sir, kumahay ka ng allowance. Kumahay ka ng right outside the room. Right outside the room. We decide something. Putik, no? Sinigawan si Cayetano ni John Vic. Putang ina mo, John Vic, hinayupa ka. Ang linaw-linaw, wag dito. Wag sa Senado kasi wag ganyan. Ayaw natin sirain yung institusyon ng Senate. Putang ina mo, John Vic, ah. Pwede naman daw maglakad ng 5 minutes. Maglakad tayo ng 5 minutes. Doon mo pusasan kung gusto mong pusasan. Putano, yung mga totoong magnanakaw, yun ang hindi inaresto. Pero yung mga to, kumontra lang sa gobyerno, kumontra lang sa liderato ni Tuta Soto, Pengke Lacson, kagustuhan ni Bake at ni Bangag, haya na. Nagkalit-salit sina ang Senado dahil sa mga animal na ito. Pero bilib ako kay Tano, ha, talagang lumaban siya. Ha? Sana makita to ni Jinggoy, sana ma-appreciate to ni Jinggoy na yung sinabi ni Jinggoy na manatili ako sa majority. Manatili ako kay Senator Alan Peter Cayetano kahit anong mangyari. O ito yung sukli agad ni Senator Senate President Alan Cayetano, ipinagtanggol niya. O, hanggat sa kahuli-hulihan. Kung gusto mo arestuin sa labas, kaya ito na po nangyari, nagmarcha po sila. Palabas po yan. Hindi po pumayag Senator Alan na pusasan si Jinggoy dyan sa loob ng Senado. So nagkasundo po sila na umalis tayo, doon tayo sa labas ng Senate premises. Grabe rin itong ginawa ni Jinggoy, nakakahanga din. Diyan si Cayetano, sinama ho, kasama si Cayetano. Bilib ako sa majority, ha, kasi talagang mukhang brotherhood na talaga sila eh. Walang iwanan. Kahit gipitin ninyo kami, walang iwanan. So, palabas na po dyan si Jinggoy. Nandyan Senator Alan Peter Cayetano, kasama rin po. Dumiretso po sila sa Camp Crame. Resting team lang, ha? Resting team lang po. Ang ina mo, Jinggoy, sarap mo batukan ka. May oras din naman yan. May panahon din yan. Ayan na, lalabas po sila sa Senado. Okay. So ngayon, pati doon sa Campo Crame ay sinamahan po ni Senator Alan Peter Cayetano itong si Senator Jinggoy. So dito mo po talaga makikita yung pagka-leader ni Senator Jinggoy, Senator Alan Peter Cayetano. Narito po, dumating rin po sila doon sa Crame. Ano yun? Tulakan na itong mga inayupak ng mga media rin, mga bastos yung iba. Sira, itulak na ng mga hinayupak na media eh. Nasa likod mo, ha? Sira, yung nandun si Cayetano pa rin kasama. Siyempre, kasama rin din si Maracolita. Babagsak talaga yan. Sana sinira na yung pinto ng mga hinayupak ng mga bayaran media. Talaga, oh.
Wala na rin respeto sa mga otoridad eh. Putang ina, may kilala ko yung hinayupak na yan, oh. Yan si Alan Peter Cayetano. Mabuhay ka, Senator Alan. Alam mo si Cayetano, totoong leader to para sa akin. Hindi niya po iniwan yung kanyang kasama. Hindi po niya iniwan ang kanyang miyembro sa majority. Sinamahan hanggang dulo. Dapat ganun naman ho talaga. Alam nyo, nagkagulo lang ang Senado ngayon dahil sa pakikialam ng administrasyon, ng executive. Tamang trip kasi ang mga animal. Yan ay co-equal branches. Hindi ho po pwedeng pakialaman ang Senado ng executive. Masyado nang nakikialam. Kasi nga takot sila na magkaroon ng investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee. Sa June 4 na. Ba't ba takot kayong mga animal kayo? Lahat ba kayo nakatanggap ng malita? Kasi ganun katindi eh. So dahil sa mga pangyayaring iyan, naglabas po ng official statement si Senator Alan Peter Cayetano. Ito ay panawagan sa minority ng mga traidor na nagpauto, nagpasakop sa executive department upang gaguhin ang kapwa senador nila. Malapit na kayo pangalanan, nag-iipon lang po ng ebidensya, tsaka dapat si Senator Jinggoy Estrada, bugbugin niya ng tulo tong mga animal na minority. Kung si Bongbong Marcos ang nag-ano dyan na Senator Jinggoy, ikanta mo yung hinayupak na bangag ng nag-offer sa inyo. Lahat yan. Dahil there will be a day of reckoning, malapit na rin ho. Ito po yung official na statement ni Senator Alan Peter Cayetano pagkatapos po ng pagka-aristo kay Senator Jinggoy Estrada. Kasi nakikita po natin yung pagtatalo nila ni Senator Alan at ni John Vic, talagang matindi na po ito, magkakaroon na po ito ng tinatawag na constitutional crisis. Hindi na po nire-respeto ng executive department, executive branch, ang legislative branch. Okay. Narito po ang payag ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa aking mga kasamahan sa Minoria, translate na po natin sa Tagalog. Ang Senado ay isang kapantay na sangay ng pamahalaan. Hindi ito tropiyo na maaaring angkinin ninuman. Maaaring nabura ng mga pangyayari nitong mga nakaraang araw ang pagkakaibang ito. Ngunit, ang nangyari sa isa nating kasamahan, ngayon ay muling nagpaalala nito ng malinaw. Hindi pinag-aawayan na mayroon tayong magkakaibang pananaw tungkol sa pamumuno ng Senado. Ang makatarungan itong pag-uusapan. Ngunit gaano man kalaki ang ating mga hindi pagkakasundo, dapat tayong lahat na magkaisa sa isang bagay. Ang usapin ng Senado ay dapat resolbahin ng Senado mismo. Ang kapulungang ito ay may pananagutan lamang sa Diyos at sa sambayanang nagluklok sa atin dito. At hindi sa sinuman sa labas ng mga pader na ito. Ang hangganang iyon sinusubok ngayon. Hindi ito paratang. Sinasabi ko lamang ang katotohanan, alam ng bawat senador, ang kasarinlan ng institusyong ito, at ang legal na katayuan ng sinuman sa mga kasapi nito, ay hindi mga bagay na maaring ipagpalit o gawing pambayad. Sa araw na maging kalakal ang mga ito, doon magsisimulang mabawasan ang dangal at lakas ng Senado.
At kasunod nito ang Republika. Kaya't isang tanong ang hinaharap ko sa inyo. Hindi bilang kinatawan ng mayorya, kundi bilang bahagi ng kapulungang ito. Paninindigan ba ninyo ang kasarinlan ng Senado? Hiniling ko na magkaisa kayo sa isang sinasadyang hakbang na hayaang manahimik ang Senado, sama-sama at kusang loob, upang mapatanong ang buong bansa kung bakit pipiliing manahimik ng isang kapantay na sangay ng pamahalaan kaysa pahintulutang gamitin para sa layunin ng iba. Bukas ang pinto. Ang gagawin ninyo rito ay kayo ang sasagot sa institusyong ito at sa sambayanang nakamasid dito. Ayan po yung statement ni Senator Alan Peter Cayetano. Para po yan sa minority. Alam niyo po kasi, under Marcos admin, no, ay talagang gusto nilang kontrolin ang Senado. Hindi lang po Senado, pati po Kongreso ay gusto nilang kukontrolin. Ngunit, nadapwat, nagkaroon po ng kontrobersya under Marcos admin. Ito na nga ho yung flood control. So marami pong sabit dito sa executive department. Marami. Kagaya ng Department Work of Highways. Marami po, DPWH. Lahat na sila. At syempre yung Kongreso, kasabwat din tong mga animal na ito sa flood control. Kaya, yung Senado ngayon na ito yung bago na gusto nilang mag-imbestiga ng Blue Ribbon dahil sa flood control. Ito yung ginagago ngayon ng executive. Kasi nga, ang gusto ng executive branch, tumigil kayo sa pag-iimbestiga. Palagay ko itong si Lacson at si Soto tinakot din yan. Tumigil kayo sa pag-iimbestiga. Tapos na kami mag-imbestiga sa ICI. Kamalas lamang ni Bangag dahil ang bagong liderato ng Senado ngayon ay hindi uto-uto. Ito ay pwede po nating tawagin ngayon na independent majority. Talagang hindi ho sila nagpapasakop kay Bongbong Marcos. Kasi kung nagpapasakop pa ang mga yan, malamang si Jinggoy Estrada hindi maaresto. Malamang walang kaso si Jinggoy. Pero ito na nga yung laro, no? Mukhang hindi mangyayari na naman yung planong kudita nila, so hindi na naman nila maaagaw ang liderato. Kahit sabihin na lang natin, no, lahat ng 13 ay kukulong nila at hindi kayo mag-iimbestiga diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kakalimutan ninyo yung flood control. Sino ba ang talo dito? Ang talo po ay ang taong bayan. Talo po yung mga ordinaryong Pilipino. Pero kayo, mga kawatan kayo, sumama kayo sa mga kawatan din. Kasi pag ikaw sumama ka sa kawatan, kawatan ka na din. Pag ipinagtanggol mong kawatan, kawatan ka na din. Ganon po ang magiging sistema dyan. Oo, sabihin na natin, magtagumpay kayo ngayon. So walang investigasyon dyan sa flood control. Kasi maagaw ninyo ang liderato. Pero paano nga ho ninyo maagaw ang liderato? Kung manindigan yung 13, kailangan po ninyo ng 13, 11 lang kayo. So malabo nga. So magpapatuloy ang pananakot sa majority. Yung nangyayari kay Jinggoy Estrada, mangyayari din yan sa iba. Yung sakripisyo ni Jinggoy Estrada, maging sakripisyo din yan ng iba. Kagaya po ngayon kay Joel Villanueva. Joel Villanueva naman ngayon, ang pinakapuntarya nila kasama si Chis Escudero. Ewan ko lang kung si Chis Escudero sasama po sa 11. O maging 12, isa na lang. Sino ang hanapin ninyo? Si Loren Legarda. Loren Legarda, Chis Escudero, nagpakulong na si Jinggoy Estrada. Panindigan po kayo. Sayang yung sakripisyo ni Bato.
Sayang yung sakripisyo ni Jinggoy kung yung ibang mga senador ay magpatakot dito sa gobyernong Marcos at sa minority. Sa mga panahong ito, makikita po natin kung sino po talaga ang totoong nagmamahal sa bayan at kung sino po talaga ang totoong gusto lamang magkaroon ng malita. Kagaya po ngayon, si Inday Sara maging presidente yan, pwede yan balikan ni Inday itong mga flood control kung sakali hindi na po talaga mag-imbestiga kasi sabihin na lang natin maagaw nila yung liderato. Pero pag si Inday Sara maging Pangulo, pwede po niyang balikan yan. Pero ito na nga rin po, na hinaharap na rin po ni Inday Sara ang paggigipit ng gobyernong Marcos. Impeachment laban sa kanya na malamang ito rin po ang isa sa mga rason kung bakit ginigipit ng gobyernong Marcos yung majority. Ulitin ko muli, kahit ipakulong ninyo yung 13, hindi pa rin makonvict si Vice President Inday Sara, wala pa rin conviction. Dahil kailangan po ninyo ng 16 votes. Iunsi lang kayo. Kaya malabo na itong panggigipit ngayon sa majority ay may kinalaman sa impeachment. Ito po ay 100% dahil sa flood control. Dumating na nga po ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte dyan sa Senado. Senado pa rin po tayo. Upang sumagot sa impeachment laban sa kanya ng gawa-gawang impeachment ng mga buhaya sa Kongreso. Magugulat kayo. Ginulat ng legal team ni Vice President Inday Sara Duterte ang mga hinayupak na mga buhaya, dala-dala ang napakaraming malita. Hindi po pera ang laman yan, ha? Lahat po yan ay mga papilis, dokumento, sagot ng grupo ni Vice President Inday Sara sa mga paratang na articles of impeachment ng mga hinayupak na buhaya. Panoorin po natin. Yan. Yes po, yes po. Okay. Grabe, dami malita. Sama mo po kayo. Sige, sige. Ayun, bakit? Padali mo muna. Sige po. Ayan yung mali-malita. Dala. Mali-malitang dala ng grupo ni Inday Sara. Bumulaga sa mga buhaya. Ayan o. Di ba kaya nag-asar lang din itong grupo ni Inday Sara sa mga malita ka? Dala-dala nila talaga o. Literal na malita. Yung large. Puro large yata ito lahat. Itim na malita. Ayan na po sa taas. Umakyat. Ayan na. Oh lala. Kitang malita. Ilang malita to? Isa, dalawa, tatlo. Lalaki ng malita ka oh. Isa, dalawa, tatlo, lima, anim yata to. Parang malita to ni ni Erwin Tulfo Isa, dalawa, tatlo. Okay, okay. So, nakaparong pa talaga sila. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim ba? Anak ng kagwang. Nang asar ang grupo ni Vice President Inday Sara sa mga malitagang, lalo na si Bindalo Tulfo at si Tuta Soto, pati si Rapi Tulfo. Mga nakamalita rin yan. Kasama yan si Pinky. Ayan, pinapabasura po ng grupo ni Vice President Inday Sara Duterte ang articles of impeachment laban po kay Inday. Pakinggan po natin ang press con po nila. Narito. Answer. At maliban doon, in-address din namin yung bawat article, yung mga allegations sa bawat article, in-address din namin yan sa aming sagot. Ako naman po ay magbibigay po on behalf of the defense team ng siguro executive summary sa ating mga kasamaan sa media. Dahil alam namin na gusto nyo pong malaman man lang kahit in broad strokes kung ano yung laman ng answer. It's just that, of course, we don't want to litigate our case through the media. So, and yun nga po, meron tayong rules on prohibiting us from discussing the merits publicly. So, magbibigay lang po kami ng executive summary sa inyo para may magamit naman po kayo na material at makita nyo naman po kung ano yung basically the gist ng naging sagot. It's, well, the nomenclature is it's an answer
but obviously our answers being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition. Yes, of course, it's always going to be one of our prayers, no? Dahil nga sa tingin namin ay naging infirm yung may mga infirmities yung proceedings bago pa umakyat sa Senado itong articles of impeachment. But having said that, na sabi ko nga maliban doon sumagot din kami on the substantive issues. Of course, kaya po kami nandito dahil yun nga, parating sinasabi kailan haharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now, kung hinaharap na ni VP, no, itong mga paratang laban sa kanya. Oh, well, the documents, dumami lang po yun dahil syempre meron tayong mga annexes, no, mga attachments doon sa ating answer, kaya po marami yun. But the answer itself is around 50 pages, no? Kasama na dyan yung signature pages. So, nasa ganun lang po yung answer natin. But, baka kasi magulat kayo, medyo nakamaleta nga. But that's because marami lang po talaga mga annexes. Copies, we had to give 5 copies as required by the impeachment court. Itong limang maleta, documents lahat. Documents. Although wala na pong laman yan dahil na-file na po namin no, yung ating answer. Yes, that's one of the prayers no sa answer namin na sinasabi namin meron ngang infirmities yung naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence no, against the Vice President. By the way that sinasabi nga natin, and we have to reiterate, yung mga pieces of evidence na yan na hindi naman naka-attach sa original complaints. And itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang no, noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice and after we have filed an answer. So, to us, this goes into basic tenets of due process. Kung kinakailangan, sa ngayon, we don't really want to box ourselves in kung kailan, diba? Kasi parating yan yung tanong. But kung kinakailangan naman po, we'll have to see, that will have to be determined no, on the developments of the proceedings. Well, actually, lahat. Lahat ng mga lumabas. I'm sure you were following the hearings, no? So, AMLAC reports, for example, lahat yan, no? Wala naman yan hindi yan naka-attach sa original impeachment complaints. Well, we raised an opposition and our objections basically on the admissibility of pieces of evidence. No? So, but we'll see. We'll see. Siyempre, ang ultimate prayer talaga namin ma-dismiss ang articles of impeachment. Tayo po kasi ay depensa, so tayo ay maghihintay muna. Of course, we have witnesses in mind, but as to the details, hintayin muna natin kasi ang burden of evidence dito ay nasa prosecution. No? So once they present their evidence, doon natin ma-determine kung ano ba yung kailangan natin i-presenta to rebut whatever they present. The Vice President po, the Vice President. Well, we are confident. Well, not just the proceedings, ma'am. We question the proceedings, but we also, as part of our answer, talagang sinagutin natin yung substantive part, no? Meaning the allegations themselves, no? The 4 articles. Okay, tuloy natin. As I said, ultimately, syempre, dismissal po no, ng articles of impeachment. Titingnan natin kung ano yung nangyayari sa proceedings and we will participate and definitely we will abide by what is constitutionally permissible in the constitutional processes laid down. Yeah, hintayin lang po natin yung development ng proceedings, no?
No, it's not really the summons. It depends kasi kung ano yung takbo ng proceedings. I cannot tell you exactly kung ano yun. But tingnan muna natin paano tumakbo yung proceedings. Nakita ko, I don't know if that's official. May nakita lang ako sa SOCMED yata kanina. I don't know if that's official. But whatever is the official calendar, we will just abide by the calendar. Of course, alam nyo, parati kong sinasabi, parati namin sinasabi sa defense team, should always give the senator judges the benefit of the doubt. Although, we have to admit, and we're not naive to the fact that impeachment is both a political and a legal process. We believe in political neutrality of the senator judges. So, kung meron mang partiality, huwag po muna natin kumbaga bigyan ng badge of any partiality ang kahit sinong senador, mapa pro or anti, hindi ba? We have to give the senator judges a benefit of the doubt, and we submit to whatever happens in the impeachment. Yes, because as far as we're concerned, we're very confident with our legal position. No? We are very confident that wala namang nagawang impeachable offense ang ating Vice Presidente. But these things will be threshed out. It will depend on the pieces of evidence that will be presented, the witnesses that will be presenting those pieces of evidence. So, hindi natin alam, susunod lang tayo kung ano yung maging schedule. No? But tayo, we are ready to confront all of these allegations. Well, again, I will just have to restate what I said earlier. We have raised what we saw or what we believe in as constitutional infirmities, defects in the procedure, and also the deficiency on the substantive aspect of these allegations. We feel that the allegations do not rise to the level of impeachable offenses against the Vice President. So, and for that, those are the grounds by which we think dismissal is warranted. But, like I said, let's see how things turn out. Basta tayo sa defense team, we are definitely ready to provide the Vice President with the best defense. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ayan na po, formal na pong hiniling ng kampo ni Vice President Inday Sara na ibasura na po ang articles of impeachment laban po sa kanya dahil simula pa lang ay depektibo na umano ito at hindi na po sumunod sa tamang proseso. Ayan po, good luck na lang po kay Senator Jinggoy Estrada sa majority. Mabuhay po tayong lahat, laban lang para sa bayan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi
katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.